Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Marami naghihinanakit. Marami po ang masama ang loob dahil sa pagkakatalaga ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya bilang bago pong ombudsman. Nako po, bakit masama ang loob ng mga dilis? Si Marcoleta, masama ang loob. Si Amy Marcos, masama ang loob. At ng ilan pang DDS dahil si Rimulya na yung bagong ombudsman. At kapag si Rimulya, dahil si Rimulya na nakaupo dyan, kabahan na kayo. Hahabulin kayong mga kurap. Hindi lang itong administrasyon ni PBBM ha, marami din po 2016 to 2022 until present, marami dyan mga kurap. At marami dyan kaalyado ni Digong na namayagpag lang lalo yang mga yan. Ngayon hahabulin kayo. Number 1, yung SALN. Isa po sa reformang gagawin dito ni Ombudsman Rimulya, yung sa SALN niya. Yung sa SALN pala ng mga government officials, kasi merong resolution dyan, may policy dyan ng Ombudsman, limitado lang po yung sino pwedeng maka-access nitong SALN, yung Statement of Assets, Net Worth and Liabilities. Kapag mas open na sa public yan, kapag mas naging transparent na yung SALN na yan, mas mabilis na sa tao, mas scrutinize. O bakit ito biglang yaman? O ito naging senador lang, bakit ganyan? Naging multi-billionaire yan, naging multi-millionaire na. Ito naging congressman lang yan, dati hindi ganyan yung assets yun eh. O ngayon sangkaterba na yung ari-arian yan. Bakit nagkaganoon? So ang publiko, mas mabilis sila mas scrutinize yan, which is dapat tama lang yan. Yes, at some point, ang common na argument naman dyan, kung ikaw ay politiko magnanakaw, hindi mo ilalagay dyan, hindi mo i-declare sa SALN mo. Pero maraming paraan para ma-identify yan, para matukoy yan. Pag ibangga-bangga mo yan sa ibang government documents, mabilis yung matutukoy yan. Kaya importante na mas maging transparent po yung ating mga SALN. Lalo na lahat ng government employees ka-coffee, kinakailangan magpasa ka ng SALN mo. Even yung rank and file employees, magpapasa ka dyan ng SALN. Kaya makikita mo yung biglang angat. Remember, si Harry Roque dyan nahuli sa SALN niya. Diba? Yung inimbestigahan si Harry Roque ng House of Representatives, nakita doon bakit biglang umangat yung SALN yung assets mo. Anong dahilan ni Roque? Nagbenta daw ng ari-arian, nagbenta ng lote, di ba? Remember yan? Yan yung dahilan kung bakit siya na-issuehan ng ng warrant of arrest ng House of Representatives eh. Nakita sa SALN niya, umangat yung kanyang assets, tapos ang justification ni Roque, nagbenta po yung pamilya namin ng mamahaling lote somewhere dyan sa parang Muntinlupa yan, basta dyan sa may bikutan area, no? Nagbenta raw yan. Tapos sinigyan na siya, nasaan yung proof of sale, o nasaan yung patunay na talaga nagbenta kayo? That's the time na hindi na maipasa ni Harry Roque yan. Yan yung pinagsimula ng kanyang pagtatago, di ba? So napaka-importante nitong SALN na yan at isa yan sa reforma ng gagawin ni Ombudsman Rimulya. Sige, basahin natin itong balita na ito ka-coffee galing sa ABS-CBN. Yung iba hindi pa rin matanggap yung pagkaka-appoint ni Rimulya dyan. Ito, wait lang ha. Ayan, nakikita nyo na sa ABS-CBN, medyo maliwanag lang, basahin ko na lang ha. Boying Rimulya is new ombudsman. 1. Bakit si Rimulya? Ang sabi ng Malacanang, dumaan sa rigorous process yan. Very strict yung process na yan. At JBC yung nag-filter ng mga yan at ang presidente lang ang pumili. Diba? President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya as the new ombudsman, the palace said Tuesday. As ombudsman, Rimulya is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently, sabi po ng Malacanang. Sabi nila, napaka-bias talaga ni Marcos, bakit si Rimulya yung pinili? Unang-una, prerogative ng presidente yan. Magpresidente ka muna para ikaw yung makapili kung sino yung susunod na ombudsman. Dumaan ba ito sa tamang proseso? O nag-shortcut ba ang ating presidente sa pagpili kay Rimulya? Hindi. Dumaan yan sa tamang proseso. Dumaan yan sa JBC, na-vet yan. Diba, isang issue pa nga yung pag-i-issue ng ombudsman clearance eh. Na-issuehan po ng ombudsman clearance itong si Rimulya. Ibig sabihin, na-meet niya yung mga requirements para ma-shortlist ng JBC. At itong na-shortlist ng JBC, ipinasa po yan sa presidente and ang presidente ang pumili. Again, prerogative ng presidente yan. The same way na ginawa ni Digong, the same way na ginawa ni Pinoy at ng iba pa pong mga presidente, sila po ang pumipili ng ombudsman. Bakit sila naghihimutok? Kasi
Fix yung term yan. Mawala naman si Presidente, nandiyan dyan pa si Boying Rimulya. Di ba? As compared, as contrary sa iba pang mga government officials na kapag nawala ang Presidente, co-terminus yan. Ibig sabihin, wala silang lahat. Pero dito sa Ombudsman, 7 years po yung kanyang termino at magtatagal po yan hanggang 26 and 78, 29, 30, 31, 32 hanggang 2032. Kaya nanggagalaiti sila dyan. Kumbaga parang nagtanim daw ang Presidente ng kasabuat niya. At si Rimulya yan. Wala kang gagawa. Presidente yan eh. Hindi naman ginawa ng Digong eh. Bakit yung question na yan? Parang constitutional commission yan eh. O, sa COA o sige. Hindi naman mga co-terminus yung mga ina-appoint yan. COA, Civil Service Commission. Diba? Maghintay kayo. Dumaan sa tamang proseso. In fact, rigorous process nga eh. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Yun lang panghawakan natin. Papanagutin yung totoong nagkasala. Hindi natin pinagtatanggol si Rimulya dyan, pero panindigan niya yung kanyang trabaho. Dapat maikulong siya. Dapat may makasuhan siya. Dapat marami siyang makasuhan dahil marami ang nagnakaw. Tulad ng sinasabi ng ating Presidente, marami dyan ang hindi inosente. Again, marami dyan ang hindi inosente. Pero hindi ka pwede basta ura-urada. Airtight dapat yung kaso mo, may mga ebidensya ka. Kasi napakabilis lang naman magbintang. Diba? Pero pag nagsampa ka ng kaso, dapat matibay yan. May mga hawak kang ebidensya. Kasi baka madaan ka sa technicalities eh. Yun yung pinupunto ng Presidente sa recent podcast niya. O sige, sampa ka ng kaso. O hindi ka pala ready, kulang ka sa ebidensya. Eventually, madidismiss yung kaso. Mas lalo tayong kawawa. Hindi pwedeng puro bintang lang. Kailangan may sapat kang ebidensya. At kailangan matibay. Para makulong yun, dapat makulong. Kasi sigurado na nagnakaw yung mga yan. At dapat managot sila dyan sa pagnanakaw nila. Tulad ng sinasabi ng Presidente, walang sisinuhin. Kahit sino pa yan. Kahit pinsan pa yan. Kahit si Romualdez kung involved siya dyan, hindi siya sisinuhin. Kahit sino, walang sisinuhin. Kahit si Sandro Marcos yan, I don't think si Sandro Marcos involved sa ganyang mga kalokohan. Kailangan managot kasi pera ng taong bayan ninakaw dyan eh. And umaasa ang ating Presidente na makatutulong si Rimulya para mapanagot itong mga may sala dyan, itong mga salarin. Kaya in-appoint yan bilang ombudsman. Again, hindi mo pwedeng questionin yan. Prerogative ng Presidente yan, decision niya yan. Rimulya replaces Samuel Martires who retired in July. Rimulya earlier promised to overturn Martires' memorandum circular on limited access to official statement of assets, liabilities, and net worth. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung memo ni Martires na naglilimit sa mga taong pwede maka-access ng SALN. Saying this should be more accessible to the public, but he said this should not be used for blackmail or vilification. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Dapat bang i-publish yan? Diba? Though sensitive kasi, before nag-file din ako ng SALN, no? Kasi I used to work sa gobyerno, no? Yung mga personal information nandiyan. Halimbawa, address mo, nandiyan yan. Yung mga properties mo, anong address yan, makikita yan. Pwede siguro yung mga sensitive information, takpan. Diba? Kasi para sa privacy din naman ng tao yan. Pero yung assets, makikita mo kung lumobo yan o hindi. Tulad ng kinikwento ko sa inyo kanina, dyan nahuli si Harry Roque. So malaking bagay itong reform na gagawin ni Rimulya, no? Under the circular, only the public official who filed the document, the representatives, courts which issued a lawful order, or the ombudsman's field investigation units are able to access SALN, di ba? Unti lang palang pwede maka-access nitong SALN na yan. So, kung nagtatago itong politiko, mananatili nakatago yung kanyang yaman sa papeles. Pero kung magiging transparent yan, ang publiko makatutulong para ma-identify kung totoong kanyang properties ba yan, o ninakaw niya yan, o nakita yung pag-angat niya nang hindi maipaliwanag. Yun lang naman yun eh. Kasi wala naman problema kung billions ang assets mo eh. Kung multi-million yung assets mo, wala tayong problema dyan as long as na-acquire mo yan sa tamang paraan. Yun lang yun eh. Kung nakuha mo yan, yung mga assets na yan, nang hindi ka nagnanakaw, ay malaking bagay yan. Congratulations. Pero kung nakuha mo yan dahil sa pagnanakaw, hindi pwede yan. Uusigin ka ng publiko. Bakit importante ang publiko dyan? Remember, ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga flood control projects, isinama niya yung publiko sa pag-iimbestiga. Kasi kung government employees lang, halimbawa, mag-iimbestiga lang NBI,
DOJ o kung sino man mag-iimbestiga dyan sa mga flood control projects na yan, sa dinami-dami ng projects na yan all over the Philippines, hindi tayo matatapos dyan. So ang ginawa ni publiko, ni Presidente, inopen niya lahat yan, pinablish niya itong lahat ng flood control projects sa bawat lugar at naging accessible sa public yan. Sumbong sa pangulo.ph, no? I-search mo lang, type mo lang yung address o yung yung lugar, halimbawa Marikina City, Manila, o kung saan man yan, lalabas yung mga flood control projects at malalaman nila, taong bayan mismo, oh, bakit may ganyan, may flood control project sa lugar na yan, pero wala akong nakikita. Sa madaling sabi, ang publiko, the public can easily identify kung ghost project itong nakalagay doon sa sumbong sa pangulo.ph. And then, i-report mo. Diba? Mr. President, doon sa report, mukhang hindi totoo to. Wala kami nakikita ng ganitong flood control projects. Oh, anong ginawa ng Presidente nung na-report yan? Pinuntahan niya. Pinuntahan nila Secretary Vince Dizon. Matapos ma-report. In short, ang publiko, malaki yung kanilang naging papel. Ganoon din dito sa issue ng SALN. Diba? Kung naka-public yan, mabilis matutukoy ng taong bayan. The President's sister, Senator Amy Marcos, earlier criticized Remulla's reported appointment to the Office of the Ombudsman and questioned the supposedly speedy dismissal of several administrative and disbarment complaints against him. Kayo naman talaga, Amy Marcos. Kung mabilis ang pag-aksyon sa mga kaso, mamasamain ninyo. Kung mabagal, mamasamain ninyo. Saan ba tayo lulugar? Ayaw mo ba ng mabilis? Admin case lang yan, oh. Sorry for the term lang, pero lihamak sa mga criminal case, mas mabibigat yan. And mabilis na resolve ba? Anong problema dun? Kung mabagal, kikesyonin nyo. Mabilis, kikesyonin ninyo. Sino ba gusto ni Amy Marcos na tumayong ombudsman? Sino? Sino ba gusto niya ipasok dyan? Si Marcoleta? Rodante Marcoleta had also opposed Remulla's nomination as ombudsman, citing his statement that restitution or the return of unlawfully acquired funds should come before admission into the Witness Protection Program, a requirement that does not exist in the law. Yan ang pinagdedebatehan nila dyan sa Blue Ribbon Committee hearing yung restitution na yan. Galit na galit si Remulla dyan. Kasi ang sinasabi ni Boying Remulla, in order for you to be accepted dito sa WPP o yung Witness Protection Program, gawin mo na itong restitution, isauli mo sa estado, isauli mo sa bansa yung mga ninakaw mo. Minasama ni Marcoleta yan kasi wala daw batas na ganyan. Ang tanong nga natin dyan, merong magbatas na nagsasabing bawal mo isauli yung ninakaw mo sa gobyerno. Diba? Common sense naman puprotektahan mo yung tao na yan. Sige, mga diskaya, puprotektahan mo yung mga diskaya na yan, nagnakaw yan sa taong bayan and malinaw na ninakaw nila yan tapos hindi nila ibabalik, tapos puprotektahan mo pa. Ninakawan ka na, pati tirahin mo pa yung tao na yun, bibigyan mo pa ng security. Sabi ni Marcoleta, tama lang yun. Kahit walang restitution, kahit hindi niya isauli mga ninakaw niya, yan ang paninindigan ni Marcoleta dyan. Ay, napapahiya siya dyan mga dean na, mga law dean, mga professors pumapanig dito kay Remulla. Si Marcoleta, hindi, syempre poprotektahan niya yung mga diskaya kliyente ng asawa niya. Ako naman, the Judicial and Bar Council or JBC took Marcoleta's opposition lightly, said retired Supreme Court Associate Justice Jose Central Mendoza, who faced the Commission on Appointments for the consideration of his interim appointment as member of the JBC. The majority considered it as light, sabi ni Mendoza. Hindi pwedeng light yan. The majority took light of the opposition of the Senator of the Republic, sabi ni Marcoleta. That is a fact, Your Honor, Mendoza answered. He said that the reasons in the sworn opposition were considered, but since Remulla was not disqualified after he obtained the clearance from the Ombudsman, the JBC decided that he can be voted upon. Walang violate si Remulla. Na-issuean siya ng certificate ng Ombudsman, ibig sabihin, qualified siya doon sa mga pagpipilian ng presidente. Na-vet yan, na-aral ng JBC yan. So yung mga malulungkot dyan, maghintay kayo. Yan na naman kayo. Ang problema, hindi kayo makatiis. Si PBBM, hindi nyo mahintay na matapos yung kanyang termino by 2028. Itong si Remulla, naku po, iiyak na naman kayo hanggang 2032. Dahil 7 years po yung kanyang term, unless mag-resign siya or incapacitated or matsugi siya, yan, magsasaya kayo. Pero as of the moment,
si Remulla ang ombudsman. Kahit na si Sara Duterte na ang presidente, si Remulla pa rin ang ombudsman hanggang 2032. At wala kayong magagawa dyan. Sige, hintay muna kayo, tiis muna kayo, di ba? O siya, sige, komento po ang inyong mga opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng ating mga ka-coffee. Nasaan daw tayo? Andito po tayo sa Fukuoka, Japan. Ayan, every year tayo nandito dahil sabi nila bunga daw yan ng pagiging bayaran. Excuse me, may trabaho po ako dito. Every year may trabaho po tayo dito, hindi galing sa politiko, hindi galing sa politiko. Every year may trabaho po tayo dito. Wala pang eleksyon, hindi pa tayo nagva-vlog kay presidente, dan dito na tayo lagi every year dahil meron nga tayong trabaho dito. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, wag din pong kalimutan mag-subscribe. I-click lang po yung subscribe at hit yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Magkita-kita tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.